First POV. Isang linggo na pero napapansin ko ay may kakaiba sa asawa ko. Lagi na lang itong natutulog. Nagtataka ako kung ano ba ang ginagawa niya. Bakit pagod na pagod siya? Tuwing kinakausap ko siya ay ayaw niya akong pansinin. Lagi siyang umiiwas sa akin. Hindi ko maiwasang magtampo dahil nasasaktan ako. Isang linggo na rin na walang nangyayari sa amin. Kahit na gustong-gusto ko ay pinipigilan ko ang sarili ko. Nagisingin siya dahil napakahimbing ng tulog niya. Sa couch ako natutulog lagi dahil para sa kanya ay ang baho ko raw. Ngayong araw ay pumasok ako sa Montemayor Company dahil pupuntang anak ng ninong ko na si Kitty. Hindi ko naman ito pwedeng sabihan na huwag pumunta dahil kinakapatid ko to. Dumating ito at nag-usap lang kami. Sinabi ko din sa sekretary ko na wala munang papasukin. Pero nagulat ako nang bumukas ang pinto. Nakita kong asawa ko na nakating sa akin at sa kamay ni Kitty na nasa braso ko. Nautal pa ako sa pagtawag sa pangalan niya na alam kong wrong move dahil kahit hindi ito magsalita kita ko sa mga mata niya ang galit. Hindi ito nagsalita at mabilis na lumabas sa office ko. Shit, kailangan ko siyang habulin. Napamuran na ako sa inis ko. Thor, who's that girl? Tanong sa akin ni Kitty. She's my wife. Shit, I'm sure she's mad right now. Sabi ko kay Kitty. So, what are you waiting for? Habulin mo na, lagot ka talaga doon. Tumatawang sabi nito sa akin. Sige, tumawa ka dyan dahil kasalanan mo to. Inis na sabi ko sa kanya. I know you can handle that. Bye. Pangaasar pa nito sa akin at nauna pa siyang lumabas sa opisina ko. Shit, ano kayang gagawin ko? Uuwi na ba ako o mamaya na lang? Shit, ang hirap mag-isip. Ngayon pa lang natatakot na akong humarap sa kanya. Kausap ko sa sarili ko habang napahilamos ako sa mukha ko. Pero bigla na lang nag-sink in sa isipan ko na baka umalis na naman ito. Kaya mabilis akong lumabas sa opisina ko. Cancel all my meetings. Hindi na ako babalik dito. Utos ko sa sekretary ko. Copy that, sir. Ako na pong bahala sa lahat. Sundan niyo na po si ma'am dahil halatang galit. Sagot nito sa akin. Yeah, I know she's angry. I gotta go. Paalam ko dito. Pumunta ako sa parking lot at sumakay sa kotse ko, pauwi sa bahay. Habang nasa daan ako ay naiinis ako dahil medyo mabigat ang daloy ng trapiko. Hindi ko rin mawari kung anong nararamdaman ko ngayon. Paulit-ulit na bumabalik sa akin na uri ng tingin niya kanina. Kung nakamamatay lang ang tingin ay sigurado ako na bumalagta na ako kagad. Nakahinga naman ako ng maluwag nang umusad na ang ibang mga kotse. Malapit na ako sa bahay pero doble na rin ang kabang nararamdaman ko. Bumukas ang gate at pinasok kong sasakyan ko. Bumaba na ako pero nagulat ako dahil bigla na lang may tumamang palaso sa harapan ko. Halos matumba ako sa gulat. Shit, bulalas ko bigla. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko at may sumunod pa ulit na palaso na tumama malapit sa paa ko. Hinanap ko kung saan galing ang palaso. Nang tumingin ako sa paligid ay nakita ko ang asawa ko sa terrace at nakatutok sa akin ng pana niya. Ngayon ko lang ulit ito nakita ng ganun kaseryoso habang wala akong maaninag na awa sa mga mata niya. Baby, let me explain please. Wag mo namang itutok sa akin yan. Tapos ano, magsisinungaling ka? Wag mo na akong paikutin pa, sigaw niya sa akin. Baby, anak yun ng ninong ko. Ganun lang talaga siya tuwing nag-uusap kami. Minsan naghahampas pa habang nagkukwento. Wala lang yun sa akin dahil para ko na siyang kapatid. Please baby, ibaba mo na yan. Pakiusap ko sa kanya. Hampas ba yun? Hinihimas niyang braso mo. Bakit hindi mo tinanggal yung kamay niya? Dahil ano, gustong-gusto mo naman? Shit, bigla ako napamura dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Minumura mo ba ako, Thor? Tanong niya sa akin, sabay lipad ng isang palaso na tumama na naman sa harapan ko. Baby, please stop that. I'm sorry. I'm really sorry. Sige, tamaan mo ko kung hindi ka naniniwala sa akin. Utos ko sa kanya. Bakit ka nagsasorry? Akala ko ba wala kang kasalanan? Matapang na tanong niya sa akin. Napahilamos na lang ako ng mukha ko sa frustration ko sa ugali niya ngayon dahil
Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanatili na lang ako sa kinatatayuan ko. Sige baby, gawin mo kung anong gusto mo. Go on, shoot me. Utos ko sa kanya pero sa loob-loob ko, kabado ako. Baka mamaya bigla talaga niya akong panain. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Seryosong tanong niya sa akin. Tinignan ko siya. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Seryoso ba talaga siya na papanain niya ako? Huminga ako ng malalim dahil nakita ko na handang-handa na siya dahil inaayos niyang palaso niya. Bigla niya itong tinutok sa akin sabay bitaw. Kaya napapikit ako bigla pero ilang sandali pa wala akong naramdaman. At may narinig ako na tinamaan niya ng imulat kong mga mata ko at lumingon ako sa likuran ko. Laking gulat ko dahil meron akong larawan na nakasabit doon at yun ang natamaan. Sa puso kong tama ng nasa larawan. Nang tumingin ako sa terrace ay wala na doon ng asawa ko. Kaya mabilis akong pumasok sa bahay at umakyat sa kwarto namin. Pagpasok ko sa kwarto namin ay nakita kong asawa ko na nakaupo sa kama namin. Lumingon ito sa akin habang masama ang tingin. Nakakatakot talagang aura niya ngayon. Ang tindi niya magselos. Baby, I'm telling the truth, wala lang yun. Sorry baby, wag ka nang magselos please. Sinong nagsaselos? Ako? Hindi ako nagsaselos. Galit na bulalas niya. Gusto ko sanang ngumiti o tumawa sa nakikita ko ngayon. Napaka-cute niya kasi. Kung sa ibang pagkakataon lang ay kinulot ko ng pisngi niya. Nakakatakot ka naman magselos baby. Sorry na po please. Ano bang gusto mo para mawala ang galit mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi nga kasi ako nagsiselos. Nakakainis ka naman. Bulyaw niya sa akin. Lumapit ako sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Okay po, hindi na po baby. Napapansin ko lately lagi ka nagagalit sa akin baby. Ani ko sa kanya. Hindi ko alam basta naiinis ako sa'yo. Pero teka lang, sabi mo ibibigay mo yung gusto ko. Nakangusong sad niya sa akin. Ang cute niya talaga, para siyang batang nagtatampo habang nakayakap sa akin. Inamoy-amoy din niya ako. Love, nagpalit ka ba ng pabango mo? Tanong niya sa akin. Yes baby, sabi mo kasi mabaho ako. Sagot ko sa kanya. Medyo okay na siya dahil hindi na siya galit sa akin. Sinabi ko ba yon? Yun nga ang gusto kong amoy Aniya sa akin. Bati na ba tayo baby? Tanong ko sa kanya. Ibili mo muna ako ng singkamas pero gusto ko kulay blue. Sagot niya sa akin. What? Singkamas na kulay blue? Meron ba nun? Nabigla pa ako sa sinabi niya. Meron siguro. Baliwal lang sagot niya sa akin. Okay baby, pero later na lang baby. Pwede bang ako munang pagbigyan mo ngayon? Sobrang miss na kita. Ingos ko sa kanya. Humalas ito sa pagkayakap sa akin at lumipat siya sa kandungan ko, sabay halik sa labi ko. Love, ungol niya sa pangalan ko dahil alam kong naapektuhan na siya. Pinag-igihan ko lang ang aking ginagawa. Love, malapit na ako. Sad niya sa akin. I love you baby. I love you tutor. Huwag mong kalimutan yung singkamas ko na blue. Paalala niya sa akin. Gusto kong tumawa dahil sa pagkasabi niya nun ay pumikit na ito at nakatulog na siya kaagad. Pumasok ako sa banyo para maglinis at sa paglabas ko, nilinisan ko na rin siya. Pagod na naman ito dahil tulog na kaagad siya. Kinumutan ko na muna siya bago ako lumabas. Pumunta ako sa kusina. Naabutan ko si Manang na nagluluto ng lunch namin. Manang, may alam ka po bang pwedeng bilhan ng singkamas? Tanong ko rito. Sa palengke iho. Sagot naman niya sa akin. Pero kulay blue po Manang, dagdag ko na sabi. Nakita ko na nagulat ito sa sinabi ko. Ano? Blue? Meron ba nun blue iho? Sa tagal ko sa mundong ito, wala pa ako nakitang singkamas na blue. Aniya sa akin. Me too Manang, kasi si Cassandra pinapabili ako. Gusto raw niyang kumain ng blue na singkamas. Si Cassandra ba iho? Napapansin ko nitong nakaraan panay ang tulog niya. Tapos kanina, pinanakapan niya. Madalas ko rin siyang makitang kumakain ng ice cream na may ketchup. Hindi kaya buntis ang asawa mo, iho? Patanong na sabi niya sa akin. Buntis ho, Manang? Oo, iho. Baka buntis siya. Napakadami nagbabago sa kanya nitong nakaraan. Kahit ikaw napapansin mo yun, di ba?
Ang problema natin ngayon kung saan tayo kukuha ng asul na singkamas. Lalang magtatampo yun kapag hindi na ibigay ang gusto niya. Ganyan kasi ang mga buntis. Okay manang, itry ko maghanap ng blue singkamas. Sagot ko sa kanya. Mabilis akong umakyat sa taas at tinalikan ng asawa kong natutulog. Masaya ako kung sakaling buntis nga siya. Kinuha akong susi ng sasakyan at maghahanap ako ng singkamas. Tinawagan ko rin ang sekretary ko. Hello Josh, help me to find some blue singkamas. Utos ko sa kanya. What sir? Blue meron po ba nun? I don't know, kaya nga maghahanap tayo. Sagot ko sa kanya. O diba, kahit sila hindi rin makapaniwala, kaya buong maghapon kaming nag-ikot pero wala kaming mahanap. Sir, kulayan na lang kaya natin ng food color ang singkamas na binili natin. Suggestion niya sa akin. I think that's a good idea. Pagsang-ayon ko sa sinabi niya. Bumili siya ng food color at sinimulan niyang lagyan ng kulay ang balat ng singkamas na binili namin. Tutulungan ko sana siya pero sabi niya siya na lang daw para hindi madumihan ang kamay ko. At para hindi magduda si Cassandra. Pinatuyo rin namin ito't nang matapos ay umuwi na ako sa bahay. Thanks for the help Josh. Pasasalamat ko sa sekretary ko sa TC. You're welcome sir. Sagot niya sa akin. Pagpasok ko yung mukha na nakabusangot kong asawang nabungaran ko. O bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Pambungad na tanong niya sa akin. Sorry baby, naghanap pa ako ng singkamas mo. Sagot ko sa kanya. Medyo kinakabahan pa nga ako. Talaga? May nakita kang kulay blue? Masayang tanong nito sa akin. Of course baby. Here, sagot ko sa kanya. Wow! Kuminang ang mga mata nito habang sinasabi ang salitang wow. Dahil sa pagkamangha niya. Lumapit siya sa akin at tinalikan ako. Thank you love, I love you. Tara na ipagbalat mo na ako. Gusto ko nang kumain. Aniya sa akin, sinunod ko naman siya at pumunta kami sa kusina. Pinagbalat ko siya at mabuti naman na hindi na ito nagalit dahil puti ang loob ng singkamas. Pero para ako masusuka dahil isinawsaw niya ito sa ubi ice cream na may ketchup. Nang tumingin ito sa akin ay nalok pa ako. Love, gusto mo? Tikman mo oh, masarap siya. Masayang sabi niya sa akin. Thanks baby, but I'm fine. Sa'yo na lang yan, busog pa ako. Sagot ko sa kanya. Ayaw mo? Tanong nito sa akin pagkatapos ay umiyak. Nataranta naman ako. Shh, baby don't cry. Okay, titikman ko na okay? Huwag ka na umiyak. Pag-aalo ko sa kanya, kumuha ko ng isang slice sabay dip sa ice cream na may ketchup. Huminga na muna ako ng malalim sabay subo. Nais kong tumakbo papunta sa sink pero hindi ko ginawa. Dahil baka magalit ito sa akin. Labag man sa loob ko inilunok ko to, pagkatapos ay uminom ako ng 2 basong tubig. Matapos kong kumain ng singkamas ay nagpasya kami, sunduin ng mga bata sa bahay nila mommy. Nagulat pa ako para may fiesta sa kanila dahil sa dami ng pagkain na nakalagay sa mesa. Tumingin ako sa asawa ko pero nginitian niya lang ako. Pagpasok namin ay sinalubong ako ni mommy, sabay yakap sa akin. Mabuti naman at maaga kayo anak. Tara na sa hapag at para makakain na tayo. Masayang sabi nito sa akin. Sino po may birthday mommy? Tanong ko dito. Wala anak, gusto ko lang magluto ng marami. Sagot nito sa akin. Para may fiesta po, sabi ko dito. Masaya kasi kami anak kasi kompleto tayo. Umupo na ako sa tabi ng asawa ko. Ang layo na ni mommy sa dating siya, ganun din si daddy. Simula nang naging lolo sila, masasabi ko nang hindi naman pala sila masamang tao. Sadyang mahal lang nila ang anak nila. Hinalikan ko muna ang lahat ng mga anak ko. 4 na sila at may paparating na naman. Oo, buntis ako at kanina ko nalaman nang umalis kasi ang asawa ko ay nagising ako. Bumaba ako sa kusina. Nagluluto kasi si Manang ng merienda nila pero nang maamoy ko to ay bumaliktad kagad ang sikmura ko. Sabay takbo sa lababo. Tinanong din ako ni Manang kaya doon ko napagtanto na 2 buwan na pala akong hindi nagkakaroon ng buwan ng dalaw. Pinabili niya kagad ako ng pregnancy test, ang isa sa kasama namin sa bahay at doon ko na-confirm na buntis na naman ako. Kaya pala inaantok ako palagit pa iba-ibang mood ko. Kahit sa pagkain kakaiba din ang trip ko. Hindi ko alam kung nahalata ba ng asawa ko na buntis ako. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Masayang natapos ang dinner namin at napagpasyahan namin na dito na lang matulog ngayong gabi.
Magkakatabi kami ng mga bata at dahil malaki naman ang kama niya, kaya kasya naman kami. Nakatulog ng mga bata, pati na rin ang asawa ko. Samantalang ako hindi ako makatulog kaya lumabas ako sa terrace ng kwarto niya para magpahangin. Madilim sa labas at tanging garden lang ang may konting liwanag. Nagulat ako dahil may yumakap sa akin pero alam ko naman kung sino. Ang asawa ko lang naman ang gagawa nun sa akin. Baby, bakit gising ka pa? Tanong niya sa akin. Hindi ako makatulog, love. Love, I'm really sorry, love, about what happened earlier. It's just my hormones cause I'm preggy and magiging daddy ka na ulit. Kinakabahang sabi ko sa kanya. Yes, baby, I knew it. Thanks God. I love you, baby. Alam kong buntis ka dahil ang weird mo. Ang tumatawang sabi niya. Niyakap niya ako sabay halik sa noo ko papunta sa labi ko. Matulog na tayo dahil maaga pa tayo bukas. Kailangan mo magpa-check up para alam natin ang lagay ni baby. Aniya sa akin habang may malawak na ngiti. Ay, nagulat pa ako dahil binuhat niya ako. Love, nakakapaglakad naman po ako, sabi ko sa kanya. I know baby, ayaw ko kasing mahirapan ka pa, saka dapat hindi ka napapagod. Tsk, ikaw lang naman ang dahilan kung bakit pagod ako, sagot ko sa kanya. Magtitiis muna ako dahil baka kasi hindi pwede kapag buntis. Bulong niya sa akin. Mister ko, pwede po? Sagot ko sa kanya. Talaga? Masayang tanong niya sa akin. Tinanguan ko siya dahil pwede naman talaga basta hindi maiipit si baby. Love, bakit hindi pa tayo pumasok? Akala ko ba matutulog na tayo? Kunwaring tanong ko sa kanya. I changed my mind, baby. Hindi na pala muna. Kailangan nating buuhin si baby. Sabi niya sa akin. Ikaw talaga, nakakainis ka. Pero mahal mo naman. Ikaw baby ha, pangaasar pa niya sa akin. Oo na po, mahal na mahal. Umpo siya sa sahigabang karga niya ako. Kaya nakaupo ako sa kandungan niya. Sinimulan niyang halikan ng noo ko. Pababa sa ilong ko hanggang natumbok niya ang labi ko. Banayad at puno ng pag-iingat ang bawat halik niya sa akin. Buong puso ko rin tong tinugon. Panabay naming ungol at sabay naming narating ang rurok. Hindi pa natapos doon dahil humirit pa to ng isa na nauwi sa 5. Kung hindi ko pa siya pinigilan ay siguradong uumagahin na naman kaming dalawa. Laking pasasalamat ko rin dahil mahimbing ang tulog ng mga bata. Kinabukasan maaga kaming gumising at iniwan muna namin ulit ang mga bata sa bahay nila mommy dahil pupunta kami sa OB-GYN. So far maayos naman ang lahat at healthy si baby. Malakas ang kapit niya kaya tuwang-tuwa ang asawa ko dahil paniguradang mapupuyat na naman kami nito. Kahit na sinabi na ni Doc ay halata sa ngiti niya at kindat sa akin. Ang mga plano na imbis mainis ay nananabik din ako. Sa kadahilanan na marupok din talaga ako pagdating sa asawa ko. Umuwi kami't masayang binalita sa kanilang pagbubuntis ko. Masaya naman kaming nagsalo-salo sa hapagkainan. Natupad na rin ang nais namin na buo kaming pamilya na nagmamahalan at may unawaan. Abangan po natin ang huling kabanata ng ating kwento.